Turkish Kangal vs Spotted Hyena. Sino kaya ang mananalo sa dalawang ito? Welcome sa Anli Kaalaman TV. Isa na namang exciting na labanan ang sisilipin natin ngayon. Ang Turkish Kangal ay isang lahi ng aso at isa ito sa mga pinakamalalakas na alagang aso sa buong mundo. May laban kaya ito sa isa sa mga top apex predator ng Africa, ang Spotted Hyena. Ngayon titignan natin kung ano ang kayang ibigay ng dalawang hayop na ito sa isang labanan. Ang Kangal ay isang malaking aso na may brusko na katawan. Leeg pa lang nito, makapal at malakas na. Meron din itong kapirasong lambi na nagpapatunay na makapal ang balat ng aso na ito. At kung titignan, advantage ang makapal na balat pagdating sa kagatan laban sa ibang hayop. Ang likuran naman ng Kangal ay maskulado din pero hindi kagaya ng ibang bulldog na malalapad. Kung mapapansin, medyo kurbada ang hugis ng asong ito. Ang isang Kangal ay tumataas ng 3.4 hanggang 3.7 feet. Ang timbang naman ng mga Kangal ay umaabot sa 62 hanggang 80 kilos. Katumbas ng isang malaking tao yan. Sa kabilang banda naman ang Spotted Hyena ay ang pinakamalaking uri ng hyena sa buong mundo. Ang haba nito ay aabot ng 4 hanggang 5.9 feet. Tumataas naman sila sa 2.5 hanggang 2.6 feet mula kuko hanggang sa balikat nito. Tumitimbang naman sila ng 40 hanggang 86 kilos. Halos sintimbang din ng mga malalaking tao. Ang iba't ibang kulay ng mga Spotted Hyena ay sandy, yellowish o minsan ay gray. Kapansin-pansin din ang dark spot nito sa buong katawan nila. Ang mga Spotted Hyena ay malalakas na hayop na may malaking leeg din, malaking ulo at may pabilog na tenga. Ang panga din ng mga hyena ay isa sa mga pinakamalalakas na panga sa mga hayop na sinlaki nila. Ang unahang binti nila ay mas mahaba sa binti nila sa likod, kaya naman kakaiba din ang tindig nila na parang pababa na katawan. Sinasabi ng mga Turkish na ang mga Kangal dog daw ay isang sinaunang lahi ng aso na sinasabi din nilang kalahi ng mga Mastiff dog. Base naman yan sa Assyrian art. Ang lahi ng asong ito ay pinangalanan sa distrito ng Sivas province ng Central Turkey kung saan maaaring dito sila nagmula. Marami sa mga taga-Turkey ang nagsasabi na ang Kangal dog daw ay ang aso ng kanilang bansa, kaya tinawag ito na Turkish Kangal. Ang unang inimport na Kangal dog ay dinala sa bansang US taong 1985. Ang mga aso na iyon na pinadala at mga sumunod pa ay ang nagpakalat ng lahi ng mga Kangal sa bansang Amerika. Ang mga Spotted Hyena naman ay nakatira sa Africa sa timog ng Sahara Desert. Kaya nilang makasurvive sa mga malawak na damuhan at mga swamps, pati na rin sa mga parte na halos walang tubig at kahit sa mga mabubundok na bahagi ng Africa. Ang mga Spotted Hyena ay madalas nagpapahinga sa mga butas-butas ng mga kuweba, sa mga gilid ng mga swamp o kahit sa ilalim ng damuhan ng savanna. Kahit saang banda basta may silong, pwede na yan sa kanila. Gumagawa din ang mga hyena ng butas malapit sa mga matutubig na bahagi para magpalamig o kaya ay magtago ng reserbang pagkain. Ang mga hayop din na ito ay maaaring maging aktibo sa umaga at sa gabi. Depende yan sa trip nila o depende yan sa mga tao sa paligid. Pero ang mga hayop na ito ay mga likas na nocturnal o mga panggabi talaga. Ayon sa kasaysayan, ang mga Turkish Kangal na ngayon ay mabibili sa malaking halaga ay mga dating asong galis lang din sila. Nanginginain ng mga tira-tira galing sa bahay, umiinom sa bangbang. Kumakain din sila ng mga yogurt, gatas at tinapay ng mga tinatapon sa mga bahay-bahay ng Turkey. Ang diet nila nung araw ay hindi natin masasabing kompleto dahil halata naman na tira-tira lang ang kinakain ng mga asong ito. Maaasahan mo bang tatabayan? Kaya naman pagbabasihan natin ang mga pinapakain sa kanila ngayong araw, dog feeds at paminsan-minsan ay karne na tipong hirap nating bilhin. Ang mga Kangal ay malalaking aso, kaya naman siguradong ubos talaga ang budget mo sa pagkain ng mga hayop na ito. Ang isang sorry, maling slide. Gago! Oh, calm down, Jamal. Ang isang normal na Kangal ay nangangailangan ng 3,000 calories para lamang ma-maintain ang isang malusog na katawan. Sa madaling salita, dahil nga isa itong mamahaling aso ngayon, ang karamihan sa kanila ay pinapakain ng mga high quality na dog food. Mga feeds na inimbento para suportahan ang diet ng mga malalaking aso na ito. Sa kabilang banda, ang mga leon at hyena naman ay palaging nag-aaway sa pagkain dahil iisa lamang ang teritoryo nila. Madalas ang mga hyena ay tumatrabaho sa panghuhuli ng hayop tapos ay aagawan lang ng mga leon. Madalas din nasusugatan o napapatay ng mga leon ang mga hyena dahil lang sa pagkain o sa bangkay ng mga hayop. Mas malaki ang clan ng hyena,
mas malaki ang hinuhuli nilang pagkain. Ilan sa mga prey nila ay ang mga batang rhino, mga wildebeest, zebra at Cape buffalo. Kalabaw. Ang mga hyena ay nagko-coordinate at nagsasama-sama kapag sila ay naghahunting na ng malalaking pagkain. At ang mga batang hyena naman ay inaabot ng taon bago matuto sa mga kasama nila. Ang mas maliliit na manaklan ng mga hyena ay nanguhuli naman ng mga gazelle, impala, warthog at waterbucks. Kapag nag-iisa naman ang mga spotted hyena, nanguhuli lang naman sila ng mga maliliit na hayop gaya ng rabbit. Ang mga Kangal dog ay hindi kagaya ng mga alaga niyong Shih Tzu na palamunin lang sa bahay. Ang mga Kangal ay mga teritorial at gagawin nilang lahat para protektahan ang kanilang pamilya at tirahan. Kapag may alaga ka na Kangal, ay ituturing ka agad nito kasama sa kanyang pamilya. Matindi ang pakikisama nito sa mga tao o sa kanyang amo kaya naman mahirap din ilipat ang magulang na naasong Kangal sa ibang bahay o ibang amo. Mabait din ito sa mga bata o anak nyo sa bahay pero hindi ito magdadalawang isip sa mga bisita na hindi niya kilala. Ang maagang pag-aalaga sa asong ito ay importante para ituring niya ang lahat ng tao sa bahay nyo na kapamilya. Sa madaling sabi dapat tuta pa lang, alagaan mo na. Dahil territorial ang hayop na ito, kailangan niyang ikulong sa matibay na kulungan dahil maaari rin itong maging agresibo sa iba pang hayop at tao. Ang Kangal dog ay isang uri ng aso na dapat ay palaging tinetraining. Sa kabilang banda, dahil sa talino ng mga spotted hyena, tinuturing silang kalibel ng ibang uri ng primate o unggoy. Meron silang matalas na mata sa gabi dahil sabi ko nga, likas na nocturnal ang mga hayop na ito. Nagahan sila madalas sa gabi at minsan mas gusto nilang tumambay sa kanilang mga bahay kapag meron silang reserbang pagkain. Meron silang patakaran at batas sa loob ng kanilang grupo at tinatawag na clan ang grupo nila. Isang malaking alpha na babae ang namumuno sa isang clan. Ang mga hayop na ito ay nagmamarka sa kanilang teritoryo gamit ang hulaan mo sa pamamagitan ng paghuhukay sa palibot ng lupa, tapos ay naglalabas sila ng oily substance na nanggagaling mismo sa puwet nila. So weird. Ang mga spotted hyena ay gumagamit ng iba't ibang tunog para makipag-usap sa ibang clan. Ang mga tunog ay gaya ng sipol, sigaw, pangangalit, ungol, at pati na paghakikhik o pagtawa. Kilala ang mga spotted hyena na hayop na tumatawa. At ngayon, tignan natin kung sino nga bang mananalo sa labanan sa pagitan ng Kangal at ng spotted hyena. Kahit na halos magkasinlaki ang dalawang hayop na ito, ang mga spotted hyena ay likas na mas malakas kumpara sa mga lahi ng canine, kabilang na ang mga Turkish Kangal. Mas matitibay din sila dahil ang mga spotted hyena ay madalas na nakakaligtas sa kagat ng leon kahit pa sa leeg sila nakagat. Doble rin ang pressure ng kagat nila kumpara sa mga aso dahil kayang-kaya nilang dumurog ng buto. Sa madaling salita, ang mga spotted hyena ay mas magaling na fighters at killers. Ang mga Kangal sa kabilang banda ay nakatungtong sa Africa nang makaranas ang mga magsasaka ng pagkalugi dahil sa mga predators gaya ng mga big cats at hyena. Malaki naman at matagumpay ang nagawa ng pag-hire sa mga asong ito dahil nabawasan ang mga namamatay na mga alagang hayop ng mga magsasaka. Pero sa totoo lang, iniiwasan ng mga Kangal ang mga hayop sa Africa at hindi naman talaga nila ito nilalabanan ng harapan. Sa madaling salita, intimidation lang ang ginagawa ng mga Kangal para palayasin ang mga predators gaya ng lion, cheetah at mga hyena. Ang mga spotted hyena naman ay nakikipagbakbakan na at pumapatay magmula nang sila ay sinilang. Kaya naman kapag ang hyena ay makatsamba lang ng isang kagat sa leeg sa aso na ito, wala na, tapos na. Kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte wala na, finish na. Hindi rin kaya ng mga Kangal na patayin ng mga hyena gamit lamang ang pagkagat sa leeg dahil kung sa leon nga ay nakakaligtas ang mga hyena, sa aso pa kaya. Pero ang asong Kangal ay hindi gumagamit ng ganitong taktika. Susugod lang ito at lalaban. Kakagat sila kahit saan ito maisip, pero ang hyena, sanay na sanay silang mag-hunting kaya ang una nilang iisipin ay patayin agad ang kalaban. Lalong-lalo na kapag nakaramdam sila ng sakit galing sa Kangal, siguradong babawi agad yan. Kaya kung susumahin, ang Kangal dog ay matatalo sa labanan na ito dahil sa lack of experience, hindi lang sa pakikipaglaban, kundi sa pagpatay ng ibang hayop. Ang kagat din ito ay hindi problema sa mga hyena dahil siguradong babawi ito ng mas matindi. Isang kagat lang ang kailangan ng hyena, isang kagat sa leeg.
Isang kagat lang sa leeg at siguradong magdudusa na ang Kangal Dog sa sitwasyon niya at hindi na makakawala pa. Salamat sa panonood guys at huwag kakalimutang mag-subscribe at mag-abang sa mga darating pa na versus video.